Isa sa mga usaping pinag-uusapan sa social media nitong mga nakaraang araw ay ang naging palitan ng mga pampublikong pahayag ni Kamangyan at Jen Oliveros. Maraming netizens ang nakakita ng iba't ibang posts, videos, screenshots at commentary tungkol sa issue, dahilan para mabilis itong maging viral. Sa video na ito, ang layunin natin ay magbigay ng isang neutral na buod ng mga pangyayaring naiulat sa publiko. Hindi tayo magdadagdag ng tsismis o hindi kumpirmadong impormasyon. Ang tatalakayin natin ay ang mga pampublikong pahayag na inilabas ng mga taong sangkot at kung paano ito nagbunsod ng malawakang usapan online. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Parehong kilalang content creators sina Kamangyan at Jen Oliveros na may mga taga-subaybay sa iba't ibang social media platforms. Dahil sa lawak ng kanilang audience, anumang pampublikong pahayag mula sa kanila ay mabilis na nakakakuha ng atensyon. Habang lumalawak ang online discussion, maraming magkakaibang bersyon ng kwento ang nagsimulang kumalat. Dahil dito, mahalagang paghiwalayin ang mga opisyal na pahayag mula sa mga haka-haka at interpretasyon ng ibang tao. Ayon sa mga pampublikong ulat, nagsimula ang mas malawak na diskusyon matapos magbahagi si Jen Oliveros ng isang video na tumalakay sa kalagayan ng kanyang dating kaibigan na si Forda. Matapos kumalat ang video, mabilis itong pinag-usapan ng maraming netizens. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon at interpretasyon tungkol sa nilalaman nito. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga reaksyong iyon ay opinyon ng publiko at hindi automatikong kumpirmadong katotohanan. Kasunod ng pag-usbong ng diskusyon online, naglabas din si Kamangyan ng pampublikong mensahe sa kanyang social media. Sa kanyang pahayag, ipinaabot niya ang kanyang pananaw tungkol sa sitwasyon at sa mga usaping kumakalat sa internet. Ang kanyang post ay mabilis ding ibinahagi at naging paksa ng maraming komento. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay sarili niyang pahayag tungkol sa nangyari. Tulad ng ibang pampublikong pahayag sa social media, hindi ito nangangahulugang na patunayan na ang lahat ng nabanggit. Sa kabilang panig, naglabas din si Jen Oliveros ng kanyang sariling paliwanag at pananaw sa issue. Sa kanyang mga pampublikong posts at video, ipinaliwanag niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ayon sa kanyang karanasan at pananaw. Muli, ang mga ito ay pahayag ni Jen Oliveros at dapat unawain bilang kanyang sariling account ng sitwasyon, hindi bilang isang independenteng na patunayang salaysay. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na lumaki ang isyung ito ay ang bilis ng pagkalat ng impormasyon sa social media. Sa loob lamang ng maikling panahon, maraming reaction videos, commentary posts, at discussions ang lumabas. Dahil dito, lalo pang dumami ang interes ng publiko. May mga netizens na nagpahayag ng suporta kay Kamangyan. Mayroon ding nagpahayag ng suporta kay Jen Oliveros at marami ring nagsabi na mas mainam na hintayin ang mas kumpletong impormasyon bago bumuo ng matibay na konklusyon. Kapag may viral na issue sa internet, mahalagang tandaan ang pagkakaiba ng pampublikong pahayag ng mga sangkot, ulat mula sa mapagkakatiwalaang sources, opinyon ng netizens, at mga impormasyong hindi pa nabe-verify. Hindi lahat ng mababasa o mapapanood online ay automatikong totoo. Sa panahon ng mabilisang pagbabahagi ng impormasyon, mahalagang suriin muna ang pinagmulan bago maniwala o magbahagi. Sa pinakahuling pampublikong impormasyon, nananatiling paksa ng diskusyon online ang naging palitan ng mga pahayag. Habang nagpapatuloy ang usapan sa social media, wala pang independenteng pagpapatunay sa iba't ibang pinagtatalunang detalye na umiikot sa internet. Dahil dito, mahalagang iwasang tratuhin ang mga online na alegasyon bilang mga napatunayang katotohanan. Sa huli, ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kabilis kumalat ang mga balita at opinyon sa social media.
Bilang mga manonood at netizens, makatutulong ang pagiging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at ang pag-asa sa mga opisyal na pahayag at mapagkakatiwalaang ulat. Patuloy nating subaybayan kung may mga bago at kumpirmadong updates mula sa mga sangkot o mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kahalagahan ng pagbe-verify ng impormasyon bago ito ibahagi online? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang balanced at factual na news recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na upload.